Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. Narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 5 ng buwan ng Marso. Barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal, kinanyo ng tubig ng China Coast Guard, 4 ang sugatan. Barko ng Philippine Coast Guard BRP Sindangan, sinagi ng barko ng China na pinsala. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nanindigan na pairalin pa rin ang diplomasya sa usapin sa West Philippine Sea. Non-wage benefits dagdag sa legislated wage hike isinusulong din sa Kamara. Rise sa inflation rate at tumaas itong Pebrero na itala sa 23.7%. Pastor Apollo Kibuloy inaaresto matapos mag-no-show sa Senado. Dating First Lady Imelda Romualdez Marcos isinugod naman sa ospital dahil sa pneumonia. Chinese national nakipagbarilan sa mga pulis, sugatan sa BGC. Babaeng college student na pauwi sa bahay, pinagbabaril sa Masbate, patay. Tubig sa mga dam, pinangangambahang lalo pang mabawasan epekto ng El Nino. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Muli na namang dumanas ng panibagong physical harassment ng China ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sugatan ng 4 na sakay ng isa sa 2 supply boat na inupahan ng Armed Forces sa pinakabagong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ito ay sa gitna ng resupply mission ng AFP sa nabanggit na lugar na muli na namang hinaras ng mga barko ng China Coast Guard at Maritime Militia. Ayon sa National Task Force for West Philippine Sea, nabasag ang windshield ng Unaiza May 4, ang barkong ginamitan ng water cannon dahilan para magtamo ng injuries ang 4 na personnel on board. Bukod sa ganitong harassment sa mga supply boat ng AFP, iniulat din ng Philippine Coast Guard ang sagian ng Coast Guard at ng China Coast Guard at ang barko ng Pilipinas na nagresulta ng maliit lang naman na pinsala. Samantala naging matagumpay naman ang resupply ng isa pang AFP contracted boat sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Samantala, patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang mapayapang dialogo at diplomasya sa gitna ng pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakalulungkot ang tila pagbaliwala ng China sa international law. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na hihikayatin ng Pilipinas ang China sa mapayapang pag-uusap sa pamamagitan ng mekanismo ng ASEAN. Ipupursigian niya ng pamahalaan na gumana ang bilateral mechanisms para maisulong din ang parehong claim sa iba pang bansa sa usapin ng pinagtatalunang teritoryo. Narito ang pahayag ng Pangulo tungkol sa West Philippine Sea. This pattern of aggression obstructs our path towards ASEAN's vision of the South China Sea as a sea of peace, stability, and
of prosperity. As a country committed to the cause of peace and the peaceful settlement of disputes, the Philippines continues to tread the path of dialogue and diplomacy despite these serious difficulties. Samantala sa iba pang balita, lalo pang tumaas ang rise inflation sa bansa at ito ang pinakamabilis na dato sa loob ng 15 taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority PSA, naitala ang rise inflation noong February sa 23.7%, mas mabilis pa sa 22.6% noong buwan ng Enero. Ayon sa report, ito na ang pinakamabilis na inflation sa bigas mula Pebrero 2009 nang maitala ang rice inflation sa 24.6%. Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado batay sa monitoring nila sa regular milled, well-milled at special rice. Kung wala man daw magiging pagbabago sa presyo ng bigas at sisirit pa ang presyo nito, sinabi ni Mapa na asahan pa rin ang rice inflation hanggang July o Agosto ngayong taon. Sa iba pang balita, bukod sa aumento sa sahod, pinag-aaralan din ng Kamara ang mga non-wage benefits para sa mga manggagawa. Ito ang inihayag ni Rizal Representative Fidel Nograles, chairman ng House Committee on Labor and Employment sa mga hearing ng komite sa mga panukalang wage hike. Ayon kay Nograles, wala pang pinag-uusapang halaga ng aumento sa sahod pero giit niya hindi sapat ang 100 piso na pinagtibay ng Senado. Anya, kasama sa non-wage benefits na pinag-aaralan ng komite ay pabahay sa mga manggagawa, TESDA scholarship programs at iba pa. Narito naging pahayag ni Nograles. Ang naging common na pag-uusap ay baka pwedeng tingnan muna yung wage subsidy o yung pagbibigay ng mga ayuda sa mga manggagawa. At bukod pa po sa mga ayuda, nandiyan naman po yung maaari ho natin tingnan yung housing, scholarship, yung mga programa ng mga TESDA at mga access roads para ho tulungan yung ating mga manggagawa. Alas 4:17. Uungkatin naman ng Department of Agriculture ang naging transaksyon ng National Food Authority sa pagbebenta ng mga bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, hawak nila ngayon ang dokumentong pirmado pa ni Suspended Administrator Roderico Bioco na nakapagbenta sila ng 75,000 na sako ng bigas sa halagang 90 million pesos nang walang ginawang bidding. Pero sabi ni De Mesa, gusto ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na imbestigahan din, busisiin din ang mga nauna pang transaksyon ng NFA at matukoy ang kanilang mga pinagbentahan kung meron ding mga anomalya. Narito si ASEC Arnel de Mesa. Part po ng magiging investigation ay tingnan po talaga kung sino yung posible po na involved. Makita po natin na ang gusto po ni Secretary Laurel, syempre po in coordination with the Ombudsman. Ito naman po initiative ng Ombudsman at saka po ng DA. Makita po yung mga previous transactions din, yung 2019 pa hanggang sa kasalukuyan. Yung mga warehousemen po kasi ang sako po nito is 99 na warehouse supervisors, Wow. 26 branch managers, 12 na regional managers, and then yung nga pong administrator at isang assistant administrator. Samantala, nagkilos protesta ang mga supporter ni Pastor Apollo Quiboloy sa harap ng gusali ng Senado. Ito ay kasabay ng pagdinig ng Senate Panel on Women sa umano'y mga pang-aabuso ng pastor sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kabilang sa mga nag-noise barrage sa Senado ang mga dating parte ng KOJC at binigyan diin na hindi raw umano sila mga bayaran. Panawagan nila na mag-resign na si Senator Risa Ontiveros dahil sa umano'y hindi nito patas na investigasyon at pamimili sa mga nais tumestigo. Narito ang mga supporters ni Quiboloy.
Ba? Samantala, ito na nga ipinaaresto na ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ matapos muling isnabi ang investigasyon kaugnay ng iba't ibang reklamo laban sa leader ng nasabing sekta. Ipinaaresto si Kibuloy ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros. Nagpadala ang pastor ng sulat sa komite at hiniling ang pagsasa-isang tabi ng subpina sa kanya dahil sa paglabag daw sa kanyang fundamental at sacred constitutional rights. Pero hindi umubra kay Senator Hontiveros ang palusot ni Kibuloy at kaagad na pinag-utos sa sekretary na hilingin kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang arrest order laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Suportado pa rin ng mayorya ng mga senador ang liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa kabila ito ng mga umano'y kudeta para palitan siya bilang Pangulo ng Senado. Base sa pinaikot na statement of support, 14 ang mga senador na ang pumirma bilang suporta kay Zubiri. Kabilang dito sina Loren Legarda, Joel Villanueva, Sonny Angara, Sherwin Gatchalian, Lito Lapi, JV Ejercito, Grace Po, Nancy Binay, Rafi Tulfo, Mark Villar, Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Christopher Bongo. Una nang itinanggi ni Senator Sonny Angara na isa siya sa posibleng pumalit kay Zubiri. Kasama rin sa laging nababanggit na papalit kay Zubiri si Senator Jinggoy Estrada na mariin namang itinanggi ng senador. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Dating First Lady Imelda Romualdez Marcos isinugod sa ospital. Samantala, Chinese national na nakipagbaril sa mga pulis sa BGC. Nabaril sa likod, sugatan. Samantala, babaeng college student na papauwi ng bahay. Pinagbabaril naman, patay din. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Oras Dr. Alan Racho, alas 4:22. Tagaraw sa may dagat na masyal at pagdilim. Mainit ang panahon mga kuyang mga ating kaingat sa sunog. Abay, may nangyaring sunog kanina sa Pasay, kanina umaga. Ngayon naman, eto mas malupit ang nangyaring sunog sa Las Piñas. Dahil tinatayang 200 pamilya ang apektado ng nasabing sunog. Alamin natin ang update sa nangyaring sunog sa Las Piñas. Mula kay RA's number 5. Standby Let Narciso, standby Raymond. Standby Milky Rigunan, standby Edniel Parosa. Alamin natin ang report mula kay Val Gonzales mula sa Las Piñas. Val, please come in. Val. Mayor, literal na naabo itong 217 kabahayan Wow. dito sa bahagi bahay ito ng mga informal sector dito sa Curva Ilias Altana dito sa lungsod ng Las Piñas, Mayor. Kung makikita mo rito sa aking likuran na Mayor, talagang iginupo sa lahat ng na-cover ko ba naman sa sunog. Tupok na tupok ha? Ay, tupok na tupok, Mayor. Literal na talagang tupok na tupok. Walang tumayong bahay at tanging ilang mga konkretong bahagi lamang na maliliit, pader ng bahay. Yung makikita mo rito, pati yung mga punong nandito sa lugar, ay talagang mausok na dito. Ayaw, mausok pa. Ang init siguro dyan, Val. Napakainit, Mayor. Napakainit Ang dito. init ang panahon. Tapos may sunog pa. Diyos ko. Correct. Oo. Ito nga init ng panahon na ito, Mayor, ang binabanggit nitong si Fire Superintendent Melchor Isidro, ang Fire Marshal,
ng lungsod ng Las Piñas kung bakit napakabilis. Parang napakabilis yung pangyayari at agad na tinupok ng apoy itong 217 na mga kabahayan na tirahan ng mahigit 390 families. Ito, Mayor, mahigit 1,000 individual. Yung ngayon ay walang matitirhan dito sa nangyaring sunog na nagsimula kaninang 1:23 ng hapon. Umabot ito ng alarma, ng ika-4 na alarma. At kakong 3:30 ngayong hapon, nang tuluyan na itong ideklara ng Bureau of Fire Protection na fire out na itong sunog. Yung meron pa rito, Mayor, isang mag-anak ay kalahating timba ng bigas yung hindi nila nailigtas at nakakalat ngayon dito sa natunaw yung timba, Mayor. Ito yung bigas na nandito sa lugar na ito, hindi nila nailigtas. Kaya ba may-ari nito, kuya? Kaya ba may-ari ng bigas? Ito, yung bigas, kalahating timba, may kasama pa raw na adobo. May adobo pang kasama to. Naku, may ulam pa. Naku, sayang lang. May kamatis pa yata. Gaano karami tong bigas na ito, kuya? Mga 10 kilo. Wala, 10 kilo. 10 kilo. Ate mo ba yung kumuha kanina? Ayun, ito yung bumuhat kanina eh. Meron siyang naiwanan yung adobong manok. Ikaw yung bumuhat kanina dito, ate? Opo. Saan mo kinuha to? Dun sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Opo. Yung bahay ninyo, saan dito sa lugar na to? Ito. Ito dito sa may harapan. Ito may apoy pa, Mayor, dito sa bahay na kanyang itinuturo. Ito ay kalahating timba. Nauuraw yung timba. Opo. Ay may sinasabi ka kaninang ulam na naiwan. Kasi pananghalian kasi yun eh. Hindi na nakakain lakay. Nananghalian na ba si Ate Val? Hindi ba po, bali yung lang po nakakain yung mga... Naku. Yung mga timba kasi natulog po yung iba gawa po yan. Baka... Lipas na yung gutom lakay. Di pa nananghalian si Ate Val. Bigyan mo ng 1,000 si Ate para makapag-Jollibee muna o kaya pambili ng bigas at saka pang adobo. Pang ulam ulit. Sige, abonohan mo muna. Ayun, bibigyan natin ng 1,000 itong si Ate. Sisigawan sila rito, Mayor. Nanggaling kay Ginong Deo Macalma. Thank you po ng marami. God bless po. Ayan. Ayoko mangayayat ka, Ate. Tsaka lakay, problemado na, hindi pa nakakain. Kaasi. Ayan na, at least nakatawa pa sila. Ayan. Yung mga Pilipino talaga, Mayor, kahit sa gitna mismo ng isang dilubyo ay nagagawa pa nating talagang gawing komedya yung pighating dulot ng isang kalamidad na dulot nitong napakalaking Teka muna, Val, baka magkalimutan. Bigyan mo na ng 1,000 si Ate. Bunutin mo muna yung wallet mo, ha? Pakidukot muna. Ayan, Sumesing sa akin si Eric Mendoza Jr. Nasa GCash daw niya. Nasa GCash. GCash mo. Ayun, meron lang. Sige. GCash na lang. Sige, ipapadala ni Sister El mamaya sa iyo, Val, sa GCash. Sige po. Salamat po. Salamat po ng marami. Ayan yung isa lamang, Mayor, dun sa literal na mamumroblema. Walang titirhan ngayon. Ang pumunta pa lang daw dito, ang binabanggit sa amin dito, Mayor, ang pumunta pa lang, yung barangay. Pero bakit wala pa yung local government unit? Yung bang opisina ni Mayor ay pumunta na rito? Hindi ko lang po alam kasi ngayon pa lang po kami pumunta dito simula nung nagkasunog. Yung barangay, nakita na ninyo rito? Nandito na rin po. Kakitan pa nandito po kanina. Ayan na pala. Abay, si Ate, umiinom na yata ng Coke. Naka-soft drinks na lakay. Naka-Cokes na si Ate. Ayan, Kailangan niya ng lakas, lakay sugar rush. Bagamat tumatawa, doon sa kanyang harapan, yung nangitim ng kalahating timba ng bigas na hindi niya tuluyang nailigtas. At talagang pero nadala mo pa rito sa labas, Ate, ano?
Kasi Ayan. natanggap pa naman po namin yung apoy. Kaso yung mama namin, ninunervous na kaya hinila na lang kami. Ito kaya, pwede pang ipa-repair ito. Pakita mo nga, Eric Mendoza Jr. Meron pang e-bike dito. May, Naku, ano to? pati si Motorsiklo ba to? Motorsiklo. Bike po na na motorcycle. Sa inyo rin. Ayun. Wala na rin. Oo. Hindi na rin po nahila. Hindi na iligtas. Oo. Okay. Sige, tawagan natin si Senator Bongkot, papuntahin natin dyan. At di sa Resuppration Tulong si Lugaw Queen may binauhan. Para may panghapunan Oo. lakay. Dalawang babae yung isinugod sa pinakamalapit na pagamutan ngayon Wow. dahil sa hirap na huminga. Naku, Namin nasupok dito. Napakainit ng panahon habang isang lalaki naman yung isinugod din sa ospital dahil nga doon sa ito ay nagkamura ng sugat sa kanyang katawan doon sa pag-apula, tumulong sa pag-apula nitong malaking sunog na sumiklab dito sa Aldana, dito sa lungsod ng Las Piñas. So ngayon ay talagang mausap dito yung mga residente. Okay, taka namin, mauusok Mausok Mayor, sumasalubong sa'yo itong malaking usok na to dahil mayroon pang mga parte na naglalagablab pa, Mayor, yung apoy dito sa Anong oras nagsimula yung sunog dyan, Val? 1:23. Wow, kainitan, kasagsagan ng init. Napudot. Malapit yung napudot yung mga hindi particular dito sa lugar na ito. Malapit lamang sa landmark. National Power Corporation. Okay. Dahil itong lugar na ito ay nandito yung mga kawat ng kuryente mula naman sa National Power Corporation. Ano daw ang sanina sunog, Val? Inaalam pa sa atin itong si Fire Marshal Superintendent Melchor Isidro Melchor Isidro ng Las Piñas City ay kanila pang inaalam kung anong pinagmulan ng sunog na tumupok sa mahigit 200 kabahayan na tirahan ng 390 pamilya. Wala rito sa lungsod ng... Anong pangalan ni ate yung padadalhan ng GCash? Anong pangalan mo na, ate? Anong pangalan mo na? Christine po. Christine Ortiz po. Christine Ortiz po. Christine Ortiz. Ortiz. Yung Okay. GCash mo kasi naalala kung wag mo nang sabihin sa ere pero kukunin ko sa iyo yung GCash mo. Ayan, ayan. Pasalamat ka kay Mayor Deo Macalma ng Star City. Salamat po ng marami, Mayor. Salary deduction yan, ate. Ayan. Mangangayayat si Val lakay. Isasakripisyo natin si Val. Okay, maraming salamat, ate. Ingat po kayo. Ayan, kaya rin nasunugan na eh. Okay, Val? Maraming salamat. So yan yung sitwasyon ngayon dito. Yung mga tawan ng Bureau of Fire Protection ay hindi pa rin umaalis dito sa lugar. Although talagang walang nailigtas dito sa isang komunidad na ito na mga ISF dito sa Aldana, dito sa lungsod ng Las Piñas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales, mula sa malaking sunog dyan po sa Las Piñas City. Samantala, Pangulong BBM at First Lady Liza Araneta Marcos na masyal sa Melbourne. Idetalye mo RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Si Thea Lakay na isingit ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamasyal sa Melbourne, Australia. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ng Pangulo na nagkaroon sila ng quick stroll ng unang ginang. Binisita daw nila ang mga lugar na madalas silang puntahan noong nasa Melbourne ang anak na si Vinnie. Makikita sa isang larawan na nasa bookstore ang first couple. Samantala, formal nang nagbukas ang 2024 ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. Sa welcome ceremony ay sinalubong ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang mga leader ng iba't ibang bansa kabilang si Pangulong Marcos. Bukod kay PBBM, dumadalo rin sa summit si Indonesian President Joko Widodo at Prime Ministers ng Malaysia, Thailand, Brunei, Singapore, Vietnam, Cambodia, Laos, Timor-Leste at ASEAN Secretary General Kao Kim Horn. Ngayon naman, dumadalo ang mga leader sa isang hapunan kasama ang kani-kanilang asawa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo,
Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Leta Narciso. Samantala, standby Raymond. Standby Milky, batiin ko lang ng happy birthday ito, ha? Kasi nagpakanton. Ayan, natik mo ba, Miss Thea? Hindi ako naabutan ng long life. Di mo inabutan yung pakanton ni Direk Phil Cruz ng DZRH sa drama? Sayang. Ayan. Happy birthday, Direk. Mukhang dinaan ng bagyo. Ayan. Masarap yan. Ito ay batiin natin ng happy birthday si ating Fiskal. Ayan. Si ating Carla Borromeo. Ating Carla Borromeo, happy birthday ng Order of the Eastern Star. Ayan, binabati natin mga brethren at mga ating sa OES, Order of the Eastern Star. Happy birthday ating. May have more birthdays to come. More cake to blow. Yun, ang pinakamasarap lakay. Good health and more blessing. Samantala, report mula sa Senado, Senate President Juan Miguel Zubiri. Pinasalamatan ang makasamang senador na pumirma sa statement of support para sa kanya para manatiling Senate President. Aris number 28, Raymond Adpaas. Please come in, Raymond. Mayor Ms. Thea, pinatunayan ng mayorya ng mga senador na ang Senado ay matatag at hindi natitinag sa anumang ingay at palaging nagkakaisa para sa bayan. Ito ang deklarasyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri matapos na magda sa statement of support ang mayorya ng mga senador. Dahil dito ay nangako itong lalo pa niyang pagbutihin ang paglilingkod bilang Pangulo ng Senado. Pinasalamatan nito ang mga naunang lumagdana at mga gusto pang pumirma. Sa naunang kumpirmasyon, 14 na mga senador ang pumirma sa statement of support. Una nito walang tigil ang mga palitan na posibleng mapalitan na si Senate President Zubiri at isa sa mga pangalan na laging lumulutang ay ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada. Raymond, kaya daw may mga nagtampo kay Senate President Migs mukhang nagkabawasan daw ng pondo. May mga kinaltasan daw. Totoo ba yun? Yun ang may mga kwentong ganun, Mayor. Pero siyempre, wala. Yun ang hinahabol ng iba. Dito sa, siyempre, kailangan nila ng kanya-kanyang mga budget sa mga gusto nilang mga proyekto, Mayor. Yung mga hindi pumirma, kay Raymond, ibig sabihin ba, sila ba'y nakaltasan ng budget? 14 lang yung pumirma Wala. Binasa ko Wala ding linaw Walang linaw kung hindi na pumirma ba ibig sabihin ay bawas budget. Ito banggitin ko yung 14 na lumagda, yung nakita kong may firma. Senator Loren Legarda, Joel Villanueva, Sani Angara, Sherwin Gatchalian, Lito Lapid, JB Ejercito, Grace Po, Nancy Dinay, Rafi Tulfo, Mark Villar, Ronald Pato de la Rosa, Francisco Lentino at si Senador Christopher Bongo. Yun yung 14. So pang 15 si SP Zubiri. Yung anim. Si Robin Hood, si Senator Estrada, wala. Dumaan ba sa office nila yung pipirmahan? Wala daw lakay. Senator Amy, wala din. Tapos yung dalawang Cayetano, tapos si Principal. Wala rin si Principal. Expected na Senator Senator Risa dahil nasa minority yung mga yun. Pero sabi ni si Senator Principal na ma-interview natin dito in support siya kay Senator Migs. Oo nga, ba't walang pirma? Si Mark lang, ang Senator Mark lang ang nakita ko may pirma. Hindi ko alam kung makapumirma na by this time, Mayor. Baka yung anak ipinirma na yung nanay. In representation of my mother. Para sa Villar, so two counts. Okay, maraming salamat. 2 points. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado na ngayon ay isang delegasyon mula sa mga mambabatas ng bansang Mongolia ang kanilang bisita sa ngayon dito sa Senado. Balik sa inyo, Mayor at Ms. Thea. Maraming salamat, Raymond. Ihabol natin ang report ni Manang Milky muna. Reklamo ng mga surot at daga sa NAIA pwedeng bahagi ng destabilization para ipahiya ang administrasyon. I-detalye mo RH12 Milky Reganan. Manang Milky.
Teya at Lakay, hindi inaalis ang posibilidad na baka pakanalang ang nagsulputang surot at daga sa NAIA para siraan daw ang Administrasyong Marcos. Ayon kay ako, Bicol Party List Representative Jill Bongalon, kasi magkakasunod na insidente na nag-viral sa social media na kahiya ng ating bansa. Matapos ang surot at daga, sinabi ni Bongalon, huwag nang hayaan na bumalik na naman ang tanim bala bilang modus sa ating paliparan. Sa kabila nito, iginiti Bongalon ang kinontratang pest control kung talagang ginagawa ang kanilang trabaho. Kung talagang pest-free na ang NAIA, dapat mag-issue ng certificate dahil imahe ng Pilipinas ang nakataya dito. Pakinggan natin si ako, Bicol Party Representative Jill Bongalon. Napaka-unusual lang ho kasi, no? Dahil una, surot, tapos ngayon, daga na naman, hindi na po natin dapat hintayin na dumating pa sa punto na yung tanimbala bumalik na naman. So I guess siguro meron na rin ho tayong kasamaan dito sa House of Representatives that will call for an legislative investigation with regard to this issue dahil nakakahiya po talaga sa atin, no? And hindi po siguro dapat din malaman yung kung sino po yung mga contractor nito pong pest control. Kung kailangan po palitan, if they're not doing their jobs, then probably that would be the best and immediate solution na kailangan pong gawin ng administration ng NAIA. Samantala, Teya, kinumpirma nga ni Congressman Bongalon nakaschedule sa susunod na linggo ang hearing ng Kamara tungkol dito. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat ng Milky Regunan. Standby Edniel Parosa, standby Miss Alia Ikatlo de Fort. Naku, yung sa harap po ng pambubaba ng tubig, harassment ng China Coast Guard sa ating mga sundalo, Coast Guard. Abay tuloy naman ang US balikatan exercises sa Palawan at maging sa Batanes. Dating First Lady Imelda Romualdez Marcos isinugod sa ospital. Ang detalye po sa mga balitang yan sa ating pagbabalik sa palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Patoy Sarangaya, Dr. Isa Suntay, Dr. Beng Lee. Alas 4:48. Oras Miss Teya. Kulang-kulang 6 na minuto bago mag-alas 5. Uy, si Erica Dastasa Bala, nandiyan ka pa ba? Abay, si Erica Dastasa magbibigyan naman ng kalahating sako ng bigas. Doon sa kay ate na isa sa mga nasulugan sa Las Piñas. Christine Lakay yung kaninang kausap natin. Christine Ortiz. Yes. Ayan, oo. Abay, paano ipapadala ng Eric Dastas? I-email mo na lang. Ititirador-tirador visa isa. Ganun ba? Sige, makipag-coordinate ka kay Val Gonzales kung paano madadala yung isang, GCash na lang daw. GCash na lang. Sige. Tama. I-GCash mo na lang, Eric. Huwag ka nang bumili ng bigas. Oo, si ate na lang. Ayan, kunin mo kay Sister LK Val yung GCash number ni ate Christine Ortiz. Maraming salamat. Samantala, kinumpirma ni Senator Amy Marcos na dinala sa ospital ang dating First Lady at kanila na si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ayon kay Senator Amy, pinaghinilang mayroong pneumonia ang dating First Lady na nakaranas ng lagnat at inuubo pa. Dahil na sa kanyang edad na 94 ay kinailangang magsagawa ng precautionary measures kaya dinala sa ospital. Pero hindi binanggit ang kung saang ospital dinala ang dating First Lady para hindi na sugurin. Ayan. Baka magpadala pa ng maraming bulaklak dyan. Mga kaibigan. Ayan. For security reasons. Correct. Report mo lang kay, ayan, na-send na raw ni Val. Sino ba nag-send? Si Sister L? Ayan. Kay ate Christine Ortiz. Ayan, dinagdagan pa ni, magkano idadagdag ni Eric Dastas? Surprise! Nakadodoble yung bigay mo lang. 5,000? Ayan, ay, oo. 2,000. Ayan. Yayamanin nito eh. Ayan. Sige, report mo lang kay Edniel. Ito na nga ang Philippine-US Balikatan Exercise kasado na sa Batanes, Palawan. Idetalye mo RH52 Edniel Parosa. Edniel.
Lakay at Mistea, kumpirmado ng gagawin sa Batanes at sa Palawan ang ika-39 na taunang balikatan exercise sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Inanunsyo ni Colonel Mike Lohico, Executive Agent ng Balikatan 2024, na magpo-focus ang joint drills ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Indo-Pacific Command sa dulong hilaga ng Kapuluan maging sa kanluran ng Palawan kung saan matatagpuan ang West Philippine Sea. Ayon kay Lohico, si sentro sa pagtutok sa external defense ng Balikatan ngayong taon na isasagawa sa mga lugar na suwak pagdausa ng interoperability exercises ng Army, Navy at Air Forces ng dalawang bansa. Na-survey na umano ang mga lokasyon bukod pa sa Central Luzon kung saan naman isasagawa ang air missile defense exercise. Aliban sa mga sundalong Pinoy at Kano, ibinalita ni Colonel Lohico sa Campo Aguinaldo, sasabak din sa direct training ang mga puwersa ng Australian Defense Force at ng French Navy. Imbitado rin bilang observer sa balikatan ng Japanese Navy at iba pang kaalyado ng Pilipinas at Estados Unidos, pero wala pa itong kumpirmasyon sa ngayon. Target ding isama ng AFP ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police sa ilang aktibidad na may kaugnayan sa balikatan. Pero hindi pa rin matukoy ni Lohico ang magiging estima ng bilang ng mga tauhang sasabak sa pagsasanay na nakatakda sa 2 linggo ng Abril hanggang sa unang buwan ng Marso. Nauna nang pinalaga ng China ang mga joint patrol ng AFP at US sa Northern Luzon na tinawag nitong paglalaro ng apoy sa gusot kontra Taiwan. Aminado naman si Colonel Lohico na inaasahang aalma o magpaparamdam po ng China kasabay ng inaantabayan ng pagsasanay sa bisa ng Mutual Defense Treaty ng magkaalyadong bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Abay, patindi ng patindi ang mga military exercises, ha? Meron ng missile exercise. Wow! Ilang missile ang palili pa rin dyan at sino kaya ang kanilang target dyan? Oh. Samantala pa tayo sa babaeng estudyante matapos sa pagbabarilin ng 2 suspect sa Barangay Bagumbayan, Masbate City. Ang biktima ay kinilalang si Cheryl Condesa, 4th year college student at residente sa nasabing lungsod ng Masbate. Ayon sa report ng Masbate PNP, naglalakad ang biktima po sa kanilang bahay nang bigla na lamang itong pagbabarilin. Dead on the spot ang dalagang estudyante, habang agad namang tumakas ang mga suspect at sila ay patuloy na pinaganap ng mga otoridad. Pambira. Samantala, damay ang 3 sasakyan at ilang mga establishmento sa barilan sa pagitan ng anti-kidnapping group at isang Chinese national sa kahabaan ng 31st Street sa Bonifacio Global City, Taguig. Ayon sa PNP-AKG, isisilbihan sana ng warrant of arrest ang suspect na kinilalang si Zhao Yuzi, 25 anyos, nang manlaban ito at magpaputok ng baril. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang suspect sa St. Luke's Hospital. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng Chinese suspect ay charges of deceit, resistance, and disobedience to an agent of a person in authority at unjust vexation. At good news naman sa mga pamilya ng mga nabihag na mga seamen, seafarers. Posibleng makuwi na sa bansa ang 10 Pinoy seafarers mula sa oil tanker na sinalakay ng Iran. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, maayos ang kanilang kalagayan at patuloy na nagtatrabaho pa rin sa naturang oil tanker. Isa sa 17 Pinoy seafarers pa lamang ang nakabalik na sa bansa dahil ang iba umano ay piniling manatili at tapusin ang kanilang kontrata o trabaho. Samantala, iba naman ang sitwasyon ng 17 seafarers din. Nabihag naman ng marebeldeng Houthi sa Yemen. Sabi ni De Vega, bagamat tiwala ang DFA na makauwi rin sa Pilipinas sa ito, patuloy pa rin ang kanilang pag-ugnayan sa iba pang mga bansa para matiyak ang kanilang seguridad.
Samantala, asahan na ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam dahil sa patuloy na nararanasang tagtuyot, epekto ng El Nino. Ayon kay Pag-asa Flood Forecasting and Warning Section Hydrologist Elmer Caringal, as of March 5, pumalo sa pagitan ng 0.03 hanggang 0.5 meters ang nabawas sa tubig sa mga dam sa loob lang ng 24 na oras. Paliwanag ni Caringal, inaasahang magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng level ng tubig dahil patuloy din ang paggamit pero kulang o wala halos pag-ulan. Sa ngayon naman, tanging ang Angat Dam lang ang nananatiling mas mataas sa rule curve. Hindi kita malilimutan. Bago ang balitang showbiz, kaugnay sa pagyaw ni aktres Jacqueline Jose, abay bati mo natin ang happy birthday o mga mista sa mga members ng PMA Sandigan 82 at sa mga kaibigan kakilala ni General Winnie Bonilla. Lalo mga taga Quezon Nueva Ecija, Lola Heling Libunaw, abay birthday po ng inyong apo. Apo niyo ba si General Willie Bonilla? At happy birthday din kay eto rin, General din, Lieutenant General Rowan Tolentino. Happy birthday kuyang. At si kabagis Joe Chuan ng Apari Cagayan, naragsak ang panagkasangay kabsat. At sa aking classmate na si Tessie Wasay at sa Tornino Nonoy Barques, happy birthday. At kay Mercedita Coloma at Benchita Bueno. Beno ang Katimugan Shrine Club o pinapala ni High Sharif President Mike Ordoño ang stated meeting ngayon ng Katimugan Shrine Club diyan po sa Sisbro, ayan, dito sa may Dampa, Macapagal Boulevard, Pasay City. Kita-kits! Showbiz, Miss Thea. Celebrities dumagsa sa unang araw ng burol ni Jacqueline Jose. Idetalye mo ang balita, Showbiz Princess Alia Icatlo IV. Lakay at Miss Thea, na-cremate na ang labi ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. Pating ang nito kaninang madaling araw at ang anak na si Andy Eigenman ang naglagak nito sa gitnang bahagi ng malaking flower arrangement. Nabalot ng mga puti at dilaw na bulaklak ang burol ng aktres. Maagang nakiramay ang pamilya at kaibigan sa showbiz ng yumaong aktres. Kabilang sa mga unang dumating ay si Jake Ejercito na ama ng panganay na anak ni Andy, Alden Richards, Gardo Versosa, Ami Austria, Abby Eigenman at Claudine Barreto. Isa sa mga nagbigay pugay kay Jacqueline ay si Jake Ejercito. Sabi ng aktor, hindi niya raw masusurvive ang early days ng pagiging tatay sa anak na si Ellie kung walang guidance nito. Nagbahagi pa ito ng naging conversation nila ng aktres kung saan sinabi ni Jacqueline na miss na nito si Jake. Dagdag pa ng aktres, kung hindi o kahit hindi na magkarelasyon si Jake at Andy, ay anak pa rin daw ang turing niya sa aktor. Bukas sa mga nakatrabaho ni Jacqueline ang lamay hanggang sa Sabado sa Arlington Memorial Chapel sa QC. At tinitingnan pala kay Miss Thea kung magbubukas ito for public viewing dahil una na rin hiniling ni Andy sa publiko ang privacy. Para sa Break Time Showbiz, ito si Alia Icatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. The road is long. Maraming salamat, Miss Alia Icatlo IV. At para sa mga nagtatago ng kanilang dolar, magkano lakay? Ang palitan ng dolyar ngayon nagsara sa trading ngayon. Ayon kay Mr. Michael Ismaygay, ating business correspondent, lumalakas ang piso. Yehey! Naging 55 pesos and 95 centavos. Agpapauitlan. Ayan, gandang hapon. Ako yung Dadu Melegrito. At yan ang kabuhan natin palatuntuan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras alas 5:05.